So hello, what's up mga J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magpo-phone comparison. Magbibigay ako ng first impression sa newly released na latest smartphone ngayon ni Realme, which is a Realme Note 13 Pro Plus 5G. Maganda kahit i-purchase as a mid-range smartphone. Tara mga J-Vlog, check natin. Ayan mga ka-J-Vlog, quick reminder lang po na hindi po to full review. Nagbibigay lang ako ng mga first impression sa mga bagong labas sa smartphones, yung kanilang price specs and availability. And may mga possibility rin naman po na ma-review rin natin itong smartphone na to. So habang wala pa ako review unit on hand, gusto ko na magbigay ng saloobin ko about dito sa smartphone na to ni Realme. So the Realme Note 13 Pro Plus 5G ay merong two variants na nilabas dito sa Philippines. Yung unang variant is 12GB 256 na merong presyo na 28,999 pesos or almost 29,000 pesos. Tapos yung 12GB 512 ay merong presyo na 31,999 pesos or almost 32,000 pesos. So when it comes sa kanyang presyo, parang I think tumaas yung presyo niya kasi pagkakalam ko yung Realme 12 Pro Plus before yung mga ganyan na Pro Plus 5G ay nasa 25,000 lang yung mga range niyan. Pero kung makikita nyo dito sa Note 30 sa red dito sa Realme 13 Pro Plus 5G sobrang na siya, nasa 30 plus na yung pinakamahal na variant. So tingnan natin kung sulit ba or bagay ba yung specs niya sa kanyang price range. And malay natin makukuha natin to na mas mura sa Shopee. So yun, alam niyo naman pag when it comes sa Shopee mas mura siya or below SRP naman yung ating na-purchase. Kaya ayun, ilalagay ko na lang po yung link niya sa description box kung interested kayo mag-purchase nitong Realme 13 Pro Plus 5G. So, unang-una dito muna tayo sa kanyang camera. Sa camera is meron din siyang triple rear camera system. Yung main is 50, pero Sony sensor yung nilagay diyan. When it comes sa front cam is 32 megapixel po ang nilagay dito sa Realme Note 13 Pro Plus 5G. Pero both rear at front camera naman ay support ng 4K video recording. Screen size, 6.7 inches. I think yan na rin yung normal size when it comes sa mga mid-range smartphones today. With OLED display, the resolution is, mamaya magbibigay naman ng first impression So, resolution is Full HD+, 1080 by 2412 pixels sa meron 394 pixels per inch. So, 120 Hz screen refresh rate. Mataas naman yung nits of brightness na nasa 2000 nits of brightness. Naka-Android 14 siya with Realme UI version 5.0. Sa chipset, medyo tayo sa chipset. Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Octa-core CPU na merong clock speed up to 2.4 GHz and sa GPU naka Adreno 710 siya. So, curved display siya. Curved OLED display. Si Realme 13 Pro Plus 5G. Dual stereo speakers, and when it comes to battery, 5,000 mAh non-removable battery with support sa 80-watt fast charging. When it comes sa battery, meron siya 5,200 mAh non-removable battery na support ang 80-watt fast charging. So yung mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price specs and yung availability ng Realme 13 Pro Plus 5G. Next, gusto ko magbigay ng saloobin ko when it comes sa kanyang specification. So first impressions ko dito sa smartphone na to, number one sa display. When it comes sa pagiging OLED, curved display, large screen size, all good siya. Mataas ang brightness, 2000 nits of brightness. Meron lang siyang 2-factor na downfall when it comes sa specs ng display na itong Realme 13 Pro Plus 5G. Unang-una dyan is yung resolution. I think the Full HD Plus 1080p resolution is perfect fit na ngayon yan for an entry-level smartphone below 10,000 pesos smartphone. Pero for a mid-range, top-tier mid-range smartphone na merong price tag na 32,000 pesos, I think ang pinaka-perfect dyan is W Full HD Plus or WQ HD Plus resolution. So beyond 1080p, I think perfect dyan is 2K res, 1220, yung mga ganyang resolution ng mga display when it comes sa ganitong price tag. And the 120 Hz screen refresh rate, depende na rin yan kung babagay rin of course dun sa specs. Since yung resolution niya is Full HD lang, I think sana ang binagay nila dito na resolution, na screen refresh rate is 144 Hz screen refresh rate. So yun lang naman yung aking opinion when it comes sa display. Meron siyang hindi sulit na specs dito sa Realme 13 Pro Plus 5G when it comes sa screen refresh rate and of course the resolution.
Number 2, when it comes sa chipset. The chipset is medyo, nakakalungkot lang din na part sa chipset. I think for a price tag of 32,000 pesos is dapat Snapdragon 8 Gen series, di ba? For 7S Gen 3, for a smartphone na merong 7S Gen 2 na presyo is 28 to 32,000 pesos is not a perfect fit anymore, to be honest mga ka-J-Vlog. 7S Gen 2 is perfect yan for a mid-range smartphone with a price tag of 20,000 below. Pero 30,000, I think perfect talaga na gamitin or ilagay is 8 Gen series na mga J-Vlog. So, medyo disappointing yung chipset ng Realme 13 Pro Plus 5G sa kanyang price tag. Pero yun nga, kung makuha nyo to ng below SRP when it comes sa official store nila sa Shopee, ay baka maging masulit pa siya, kumbaga, di ba? Pero I think hindi naman papalo ng 20 below ang Realme 13 Pro Plus 5G, di ba? Para lang ma-meet yung expectation natin na 7S Gen 2 chipset sa ganyang price tag. Mga J-Vlog, when it comes sa camera-wise is okay, 50 megapixel as long as yung Sony sensor ay nandyan, which is okay yan. Both rear at front at support ng 4K video recording. So I think the Realme 13 Pro Plus 5G is more on focusing then when it comes sa camera aspect compare sa gaming, di ba? Kasi yun nga, 30,000, 7S Gen 2, hindi talaga nila fina-focus. Although, kaya yan mag-handle ng games, the Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, pero sa price tag niya talaga is a big no-no. Next is the battery and the fast charging. 5,200 milliamp hour battery capacity is a good addition when it comes sa Realme 13 Pro Plus 5G. And, okay, mabilis. 80-watt fast charging capability. So, mataas yan mga J-Vlog. Bagay naman when it comes dito sa kanyang price tag na 28 to 32,000 pesos. So yun mga J-Vlog, yung first impressions ko so far dito sa Realme 13 Pro Plus 5G. I hope nakatulong itong first impressions ko sa inyo, sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. And yun nga, kung interested kayo mag-purchase ng Realme 13 Pro Plus 5G, huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko po yung link niyan sa description box.